Sa isang simpleng baryo sa lalawigan ng Nueva Ecija, nakatara ang mag-asawang Mang Ramon at Aling Azon. Kilala sila bilang mababait at masisipag. Ngunit hindi kailanman naging madali ang kanilang buhay. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, halos sapat lamang ang kanilang kinikita upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. May 4 silang anak, si Ruby, Ruel, Ronald at ang bunsong si Rebecca. Habang lumalaki, unti-unting nagkanya-kanya ang landas ng magkakapatid. Sina Ruby, Ruel at Ronald ay nakapag-asawa ng may kaya sa buhay. Dahil dito, mabilis silang nakaangat. Nakapagpatayo sila ng magagandang bahay, nakabili ng mga sasakyan, at palaging ipinagmamalaki ang kanilang marangyang pamumuhay sa social media. Samantala, si Rebecca ay nanatiling simple. Nagtatrabaho siya bilang isang empleyado sa isang maliit na kumpanya. Wala siyang mamahaling sasakyan. Ang kanyang damit ay simple lamang at ang gamit niyang cellphone ay ilang taon na ring luma. Sa halip na unahin ng sarili, mas pinili niyang manatili sa tabi ng kanyang mga magulang upang sila ay maalagaan. Isang linggo, nagdaos ng simpleng salo-salo si Aling Azon bilang pasasalamat sa ika-40 anibersaryo nila ni Mang Ramon. Kumpleto ang pamilya. Isa-isang dumating ang magkakapatid sakay ng kani-kanilang mga sasakyan. Wow, Ate Ruby! Ang ganda naman ng bago mong SUV. Masayang bati ng kamag-anak. Ngumiti si Ruby habang ipinagmamalaki ang susi ng kanyang sasakyan. Pinaghirapan namin yan, sabi niya habang lihim na hinahanap si Rebecca. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Rebecca sakay ng tricycle. Bitbit niya ang isang simpleng cake at isang maliit na grocery package para sa kanyang mga magulang. Napatingin ang lahat. Hindi napigilan ni Ruel ang mapangiti. Oh, Rebecca, hanggang tricycle ka pa rin ba? Akala namin may kotse ka na. Nagtawanan ng ilan. Sumingit naman si Ronald. Siguro, siya na ang pinakamahirap sa ating magkakapatid. Mas lalo pang lumakas ang tawanan. Tahimik lamang si Rebecca. Pinilit niyang ngumiti kahit ramdam niya ang bawat salitang tila karayom na tumutusok sa kanyang puso. Lumapit siya kina Aling Azon at Mang Ramon. Ma, Pa, happy anniversary po. Pasensya na kung ito lang po ang naihanda ko. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Anak, hindi namin kailangan ng mamahaling regalo. Ang mahalaga, nandito ka. Ngunit hindi yun narinig ng kanyang mga kapatid. Habang kumakain, patuloy ang kanilang pagyayabangan. Bagong negosyo, mamahaling bakasyon, branded na gamit at malalaking kinikita. Paminsan-minsan ay sinasama nila si Rebecca sa kanilang usapan, ngunit hindi upang kumustahin, kung hindi upang kutyain. Rebecca, nakangiting sabi ni Ruby. Baka gusto mong mag-apply sa negosyo namin? Para naman baka sakaling umasenso ka? Muling nagtawanan si Ruel at Ronald. Ngumiti lamang si Rebecca. Hindi na bali, ate. Masaya na ako sa simpleng buhay ko. Sa isip ng kanyang mga kapatid, isa siyang babaeng walang pangarap at walang mararating. Ngunit walang sino man sa hapag na yon ang nakakaalam ng katotohanan. Hindi nila alam na gabi-gabi, matapos ang kanyang trabaho, ay may isa pang laban na hinaharap si Rebecca. Hindi nila alam kung saan napupunta ang bawat pisong kanyang kinikita at kung bakit pinili niyang manatiling simple kahit kaya niyang mangarap ng mas maginhawang buhay. At higit sa lahat, hindi nila alam na darating ang araw na ang taong kanilang minamaliit ang siya pa palang magpapakita sa kanila ng tunay na kahulugan ng yaman. Mula nang matapos ang selebrasyon ng anibersaryo ni Mang Ramon at Aling Azon, nanatiling sariwa sa isip ni Rebecca ang mga salitang binitawan ng kanyang mga kapatid. Masakit man,
pero pinili niyang ibaon na lamang iyon sa katahimikan. Kinabukasan, 5:00 pa lamang ng umaga, ay gising na siya. Inihanda niya ang almusal ng kanyang mga magulang bago pumasok sa trabaho. Anak, magpahinga ka naman minsan. Malungkot na sabi ni Aling Azon habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Ngumiti si Rebecca. Masaka na po ako magpapahinga. Habang kaya ko pa po. Gusto ko po kayong maalagaan ni Papa. Napabuntong hininga si Mang Ramon. Dahil sa kanyang rayuma at alta presyon, hindi na siya makapagtrabaho tulad ng dati. Nahihiya siyang makita ang bunsong anak na halos wala nang iniisip kung hindi ang kapakanan nilang mag-asawa. Pagkatapos ng 8 oras na trabaho sa opisina, hindi pa umuwi si Rebecca. Dumiretso siya sa isang maliit na online business kung saan nagbebenta siya ng mga lutong pagkain at mga produktong pangbahay. Kapag gabi naman, tumatanggap siya ng freelance bookkeeping para madagdagan ang kanyang kita. Halos wala na siyang oras para sa kanyang sarili. Ngunit minsan ay hindi siya nagreklamo. Ang bawat sentimong kinikita niya ay may nakalaan ng paggagamitan. Gamot ni Mang Ramon, maintenance ni Aling Azon, bayad sa kuryente, tubig, pagkain, at kung ano-ano pa. At kapag may natitira, tahimik niya itong inilalagay sa isang investment account na matagal na niyang hinuhulugan. Pangarap niyang balang araw ay magkaroon ng sariling maliit na negosyo upang hindi na siya mangamba sa kinabukasan ng kanyang mga magulang. Hindi niya ito sinabi kahit kanino. Para kay Rebecca, hindi kailangang ipagsigawan ng kabutihan. Samantala, abala naman ang kanyang mga kapatid sa kani-kanilang mga mararangyang pamumuhay. Halos linggo-linggo ay may bagong post si Ruby sa social media. Thank you, Lord. New designer's bag. Samantalang si Roel naman ay palaging may bagong sasakyan. Si Ronald naman ay mahilig magbakasyon sa iba't ibang lugar, kahit paminsan ay inuutang lamang ang gastos. Kapag nagkikita sila, pare-pareho pa rin ang tingin nila kay Rebecca. Sayang ang talino mo, bunso, minsang sabi ni Roel. Kung marunong ka lang sana sa negosyo, baka mayaman ka na rin tulad namin. Ngumiti lamang si Rebecca. Hindi niya naisip na ipaliwanag ang katotohanan. Hindi rin niya sinabi na ilang beses na siyang nagdala ng pera sa kanilang mga magulang nang hindi nila nalalaman. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga resibo sa mesa, napansin ni Aling Azon ang isang sobre. Rebecca, anak, ano itong mga resibo ng ospital? Ang lalaki naman ng halaga. Nagulat si Rebecca. Wala po yan, Ma. Ngunit nabasa na ni Aling Azon ang kabuuan. Lahat ng gastusin sa pagpapagamot ni Mang Ramon sa nakalipas na 2 taon ay si Rebecca pala ang nagbayad. Napaluha ang kanyang ina. Anak, bakit hindi mo sinasabi sa mga kapatid mo? Hinawakan ni Rebecca ang kamay ng kanyang ina. Ayaw ko pong isipin nilang nanunumbat ako. Mas gusto ko pong tumulong ng tahimik na lang. Hindi napigilan ni Aling Azon ang mapaiyak. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi pala mahirap ang kanyang bunsong anak. Simple lamang itong mamuhay dahil mas pinili nitong unahin ang kanyang mga magulang kesa sa luho. At habang patuloy siyang hinuhusgahan ng kanyang mga kapatid dahil sa kanyang panlabas na anyo, unti-unti namang binubuo ni Rebecca ang isang kinabukasang hindi nakikita ng iba. Isang yaman na bunga ng sipag, pagtitiis, at isang pusong marunong magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Makalipas ang ilang buwan, nagdiwang ng ika-65 kaarawan si Aling Azon. Kahit simpleng handaan lamang ang gusto niya, pinilit ni na Ruby, Roel, at Ronald na gawin itong enggrande upang maipakita sa mga kamag-anak ang kanilang tagumpay sa buhay. Inarkila nila ang isang malaking function hall. May catering, live band, photo booth, at mamahaling dekorasyon. Isa-isang dumating ang mga bisita na humahanga sa marangyang selebrasyon. Talagang mapalat sina Aling Azon at Mang Ramon, sabi ng isang kamag-anak. Ang yayaman na ng mga anak nila.
Ngunit sa likod ng magarang ngiti ng tatlong magkakapatid, may isang taong tila hindi napabagay sa engranding okasyon. Dumating si Rebecca na nakasuot lamang ng simpleng bestida. Wala siyang mamahaling alahas o branded na bag. Ang dala niya ay isang maliit na kahon na binalot ng mga makulay na papel. Napatingin si Ruby at napangisi. Rebecca, ano yung dala-dala mo? Huwag mong sabihin galing na naman sa palengke ha? Napatawa si Roel. Baka isang dosenang baso lang yan ha. Pati si Ronald ay nakisali. Nako Ate Ruby, huwag mo nang ipabukas. Baka mapahiya lang si Rebecca. Narinig iyon ng ilang kamag-anak at ang iba ay napangiti na lamang. May ilan ring hindi komportable sa mga birong iyon. Ngunit walang nangahas na magsalita. Tahimik na iniabot na Rebecca ang regalo sa kanyang ina. Happy birthday po ma. Pasensya na kung simple lang. Agad iyong niyakap ni Aling Azon. Anak, kahit na ano pa ang laman nito, mahalaga ito dahil galing sa puso mo anak. Ngunit hindi pa rin tumigil ang pangungutya. Habang kumakain ng lahat, ipinagmalaki ni Ruby ang bago nilang bahay. Ipinakita naman ni Ruel ang susi ng bago niyang pickup. Si Ronald naman ay buong yabang na ikinuwento ang nalalapit nilang bakasyon sa Japan. Pagkatapos ay napunta ang usapan kay Rebecca. O Rebecca, malakas na sabi ni Ruby. Upang marinig ng lahat. Kailan ka ba aasenso? Hanggang ngayon ay wala ka pa rin sariling bahay at kotse. Nagtawanan si Roel at Ronald. Kung ako sa'yo, dagdag ni Roel, huwag ka na lang mahiya. Humingi ka na lang ng tulong sa amin. Nanahimik ang buong bulwagan. Lahat ng mga mata ay nakatingin kay Rebecca. Sandaling yumuko ang dalaga. Ramdam niyang namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinili niyang pigilan ito. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan siyang ngumiti. Hindi naman po nasusukat ang tagumpay sa laki ng bahay o sa ganda ng sasakyan. Masaya ako sa kung anong meron ako, kuya ate. Ngunit tila lalo lamang silang natawa sa kanyang sagot. Hindi na nagsalita si Rebecca. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng bulwagan upang magpahangin. Sa labas, hindi niya na napigilan ng lumuha. Doon siya nadatnan ni Mang Ramon. Anak, mahinang tawag nito. Mabilis na pinunasan na Rebecca ang kanyang mga mata. Ayos lang po ako pa. Umiling ang matanda. Hindi kami bulag ng nanay mo. Alam naming nasasaktan ka. Ngumiti si Rebecca kahit nanginginig ang kanyang boses. Hayaan niyo na po sila. Darating din po ang araw na maiintindihan nila na hindi pera ang sukatan ng halaga ng isang tao. Mahigpit siyang niyakap ni Mang Ramon. Sa loob ng bulwagan, patuloy ang tawanan at pagyayabangan. Ngunit walang sino man ang nakakaalam na ang mga negosyong ipinagmamalaki ni Ruby, Roel at Ronald ay nagsisimula ng mabaon sa utang dahil sa kanilang maluho at magarbong pamumuhay. Samantala, ang taong kanilang patuloy na minamaliit ay tahimik na nag-iipon, matalinong namumuhunan, at unti-unting binubuo ang isang kinabukasang hindi kailanman ipinagmalaki. Dahil darating ang araw na ang katotohanan mismo ang magsasalita para sa kanya. Lumipas ang 3 taon. Marami nang nagbago sa buhay ng bawat isa. Ang dating marangyang negosyo ni Ruby, Roel at Ronald ay isa-isang nakaranas ng pagsubok. Bumaba ang kita ng butik ni Ruby dahil sa matinding kompetisyon. Ang tracking business naman ni Roel ay nalubog sa utang matapos na magkasunod na masiraan ng mga sasakyan. Si Ronald naman ay nalugi sa isang negosyong pinasok niya ng hindi pinag-aaralan. Ngunit sa halip na magbawas ng gastusin, ipinagpatuloy pa rin nila ang marangyang pamumuhay. Ayaw nilang malaman ng ibang tao na unti-unti na silang nalulugi. Samantala, nanatiling tahimik ang buhay ni Rebecca. Araw-araw pa rin siyang pumapasok sa trabaho. Ngunit hindi alam ng marami na ang maliit niyang online business ay lumaki na pala. Dahil sa sipag, tiyaga at tamang paghawak ng pera, nakapagbukas siya ng sarili niyang mini grocery
at water refilling station sa kanilang barangay. Hindi pa rin siya bumili ng mamahaling sasakyan. Hindi rin siya lumipat sa malaking bahay. Mas pinili niyang manatili sa lumang bahay ni Mang Ramon at Aling Azon upang araw-araw niya pa ring maaalagaan ang kanyang mga magulang. Isang hapon, habang naglilinis ng tindahan, lumapit si Aling Azon. Anak, Mahina nitong sabi. napapansin kong dumarami na ang mga pumipili rito ha. Hindi mo ba balak na magpatayo ng mas malaking negosyo? Ngumiti si Rebecca. Darating din po tayo dyan, Ma. Pero gusto ko pong dahan-dahan. Ayoko pong yumaman ng mabilis. Kung kapalit naman po ay maraming utang. Tumango si Aling Azon. Doon niya lalong hinangaan ang kababaang loob ng kanyang anak. Hindi nagtagal, nakilala si Rebecca sa kanilang bayan bilang isang matulunging negosyante. Kapag may estudyanteng walang pambaon, pinapautang niya ito ng walang interes. Kapag may kapitbahay na nagugutom, hindi siya nagdadalawang isip na magbigay ng pagkain. Bayaran nyo na lang po kapag kain nyo na. Lagi niyang sinasabi. Unti-unti ring lumaki ang kanyang ipon. Sa tulong ng isang financial advisor, nakapag-invest siya sa lupa at pati na rin sa iba't ibang legal na negosyo. Ang perang dati pa isa-isang iniipon ay tahimik na dumami, ngunit wala ni isa sa kanyang mga kapatid ang may alam nito. Para sa kanila, si Rebecca ay nananatiling pinakamahirap sa magkakapatid. Isang araw, nagkaroon muli ng pagtitipon ng kanilang pamilya. Pagdating ni Ruby, Roel at Ronald, napansin nilang pareho pa rin ang simpleng pananamit ni Rebecca. Napangisi si Ruby. Rebecca, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago? Wala ka pa rin kotse? Ngumiti lamang si Rebecca. Maayos pa naman po ang tricycle at jeep, ate. Nakakarating pa rin naman ako sa pupuntahan ko. Napailing si Roel. Kaya hindi ka umaasenso dahil kontento ka na sa maliit. Hindi na sumagot pa si Rebecca. Sa halip, tinulungan na lamang niyang ihain ang pagkain sa mesa. Hindi napansin ng tatlong magkakapatid ang sobre na iniabot ng manager ng bangko kay Rebecca bago ito dumating sa handaan. Isa iyon sa paanyaya para sa isang pribadong pagpupulong patungkol sa bago niyang investment at sa pagre-release ng malaking halaga mula sa kanyang account para sa pagbili ng isang lupang matagal na niyang pinapangarap. Tahimik niya itong itinago sa kanyang bag. Hindi niya kailangang ipaalam sa iba ang kanyang mga naabot. Ngunit hindi niya alam na nalalapit na ang araw na mabubunyag ang lihim na matagal na niyang iniingatan. At sa araw ding iyon, mababaliktad ang lahat ng panghusga ng kanyang mga kapatid. Ang babaeng minsang tinawanan dahil sa kanyang simpleng buhay, ang siyang hahangaan, at ang mga dating mapangmata ay mapipilitang lumapit sa kanya. Hindi upang mangutya, kung hindi upang humingi ng tulong. Lumipas ang ilang linggo matapos matanggap na Rebecca ang liham mula sa bangko. Dumating na ang araw na matagal na niyang hinihintay. Maaga siyang nagising. Naganda ng almusal para kina Mang Ramon at Aling Azon. Saka maingat na inilagay sa kanyang bag ang mga dokumentong kailangan niya. Alis lang po ako sandali, Ma. Paalam niya. Saan ka naman pupunta, anak? Tanong ni Aling Azon. May asikasuhin lang po ako sa bangko. Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina. Sanay na itong hindi pinagsasabi ni Rebecca ang mga kabutihang ginagawa nito. Alam niyang kapag may plano ang kanyang anak, paniguradong para iyon sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Pagdating sa bangko, magalang siyang sinalubong ng branch manager. Good morning, Ma'am Rebecca. Handa na po ang lahat ng dokumento. Maraming salamat po. Nakangiting tugon niya. Ilang minuto pa lamang ang lumipas nang biglang bumukas ang pintuan ng bangko. Nagulat si Rebecca. Papasok rin pala si Ruby, Ronald at Roel. Naroon sila upang makipagkita sa bangko patungkol sa kanilang mga utang at humiling ng palugit sa pagbabayad. Hindi pa nila napapansin si Rebecca dahil abala sila sa pakikipag-usap sa receptionist. Maya-may tinawag ng manager si Rebecca. Ma'am Rebecca, maaari na po tayong magtungo sa private office. Nagtaka ang tatlong magkakapatid. Private office? Pulong ni Ronald.
Tahimik silang napatingin habang pumapasok si Rebecca sa opisina ng manager. Ilang sandali pa ay aksidente nilang narinig ang usapan sa loob nang bahagyang mabuksan ang pinto. "Ma'am, narito na po ang withdrawal ninyo. Ang kabuoang halaga ay 15 milyong piso ayon sa inyong request. Pakibilang na lamang po bago natin iproseso ang pagbili ng lupa." Parang tumigil ang mundo ni Ruby, Roel at Ronald. 15 milyon? Halos pabulong na sambit na Roel. Nanlaki ang mga mata ni Ruby. Hindi maaari. Si Rebecca ba talaga yon? Nang lumabas si Rebecca sa opisina, nakita niya ang kanyang mga kapatid na nakatulala. Ngumiti lamang siya. Magandang umaga sa inyo. Wala ni isa sa kanila ang nakapagsalita. Hindi sila makapaniwalang ang kapatid na ilang taon nilang minamaliit ay may ganoong kalaking ipon. Habang papalabas si Rebecca ng bangko, biglang humabol si Ronald. "Rebecca, sandali!" Huminto siya. May kailangan ba kayo, kuya? Nagkatinginan ng tatlo. Nawala ang dating yabang sa kanilang mga mukha. Si Ruby ang unang nagsalita. Rebecca, totoo bang sa'yo ang perang yon? Mahinaon siyang tumango. Inipon ko po yun sa loob ng maraming taon. "Teka, bakit hindi mo sinabi sa amin?" Tanong ni Roel. Ngumiti si Rebecca. Hindi ko po kailangang patunayan ang sarili ko sa kahit na kanino. Napatango ang tatlong magkakapatid. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Ronald habang nanginginig ang boses. "Rebecca, maaari ba kaming makahiram ng pera? Malapit nang mahatak ang bahay namin. Nalulugi na ang negosyo." Napayuko rin si Ruby at Roel. Ang mga taong dating tumatawa sa kanya ay ngayon ay puno ng hiya at pagmamakaawa. Tahimik na tumingin si Rebecca sa kanilang tatlo. Naalala niya ang bawat pangungutya, bawat tawanan at bawat pagkakataong ipinahiya siya sa harapan ng maraming tao. May dahilan siyang tumangki, ngunit naaalala rin niya ang mga itinuro sa kanya ni Mang Ramon at Aling Azon, na ang tunay na tagumpay ng isang tao ay nasusukat hindi sa dami ng kanyang pera, kung hindi sa kabutihang kaya pa rin niyang ibigay kahit siya ay nasaktan. Huminga siya ng malalim at sa mga sumunod na salitang kanyang binitawan, mababago hindi lamang ang buhay ng kanyang mga kapatid, kung hindi pati na rin ang kanilang pagkatao. Tahimik na nakatingin si Rebecca sa kanyang tatlong kapatid. Kita sa kanilang mga mukha ang matinding pag-aalala. Ang dating mayayabang na sina Ruby, Roel at Ronald ay tila nawalan ng lakas ng loob. Sa unang pagkakataon, hindi sila nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Rebecca bago nagsalita. Alam niyo naman siguro, maraming beses niyo akong pinahiya. Maraming beses niyo akong pinagtawanan dahil simple lamang ang buhay ko. Napayuko ang tatlo. Akala nyo, mahirap ako dahil wala akong mamahaling gamit. Akala nyo, wala akong narating dahil wala akong kotse at malaking bahay. Nangilid ang luha ni Ruby. Rebecca, patawarin mo kami. Nagkamali kami. Tumango si Roel. Nabulag kami sa yabang. Samantalang si Ronald ay tuluyang napaluha. Hindi namin naisip na mas may haman ka pa pala sa aming lahat. Hindi lang sa pera, kung hindi sa puso. Sandaling natahimik si Rebecca. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang ngiting walang halong galit. Hindi ko itinago ang pera ko para ipagyabang balang araw. Pinaghirapan ko yon para sa kinabukasan ni na mama at papa at para makatulong sa ibang tao. Napaluha ang magkakapatid. Kung hiram kayo ng pera, pagpapatuloy ni Rebecca, tutulungan ko kayo. Sabay-sabay silang napatingin sa kanya. Pero may kondisyon. Ano yun, Rebecca? Mahinang tanong ni Ruby. Hindi na kayo mamumuhay para lamang magpabilib ng ibang tao. Ayusin niyo na ang inyong mga negosyo. Magtrabaho kayo ng tapat. At higit sa lahat, huwag na kayong manghamak ng taong simple ang pamumuhay. Tumulo ang luha ni Roel. Nangangako kami. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan ni Rebecca ang kanyang mga kapatid sa bahay ni Mang Ramon at Aling Azon.
Sa harap ng kanilang mga magulang, lumuhod sina Ruby, Ruel at Ronald. Ma, patawad po. Umiyak na sabi ni Ruby. Mas inuna pa namin ang yabang kaysa sa pagmamahal sa pamilya. Lumapit si Mang Ramon at isa-isang itineo ang kanyang mga anak. Ang pamilya, aniya, ay hindi sinusukat sa dami ng pera. Ang tunay na mayaman ay ang marunong umamin ng pagkakamali at magpatawad. Nagyakapan ng buong pamilya habang lumuluha. Lumipas ang ilang buwan, unti-unting nakabangon ang negosyo ng tatlong magkakapatid. Sa tulong ni Rebecca, natuto silang magtipid, magplano at maging responsable sa kanilang mga gastusin. Samantala, itinuloy ni Rebecca ang kanyang pangarap. Sa lupang binili niya, itinayo niya ang Azon Ramon Hope Center, isang maliit na tahanan para sa mga matatandang iniwan ng kanilang mga pamilya. Doon niya ginamit ang malaking bahagi ng kanyang ipon, hindi upang yumaman pa, kung hindi upang maging biyaya sa iba. Isang araw, habang nakaupo silang pamilya sa harap ng bagong gusali, hinawakan ni Aling Azon ang kamay ng kanyang bunsong anak. Anak, nakangiting sabi ng matanda. Ngayon ko napatunayan na ang pinakamayaman sa ating pamilya ay hindi ang may pinakamalaking bahay o pinakabagong sasakyan. Napangiti si Rebecca. Kung hindi ang may pusong marunong magmahal, magpatawad at tumulong ng hindi naghihintay ng kapalit. Napatingin si Rebecca sa kanyang mga kapatid. Ngumiti silang lahat sa isa't isa. Ngiting puno ng pag-asa at bagong simula. Sa araw na yon, natutunan nilang lahat ang isang aral na hindi nila malilimutan. Hindi sukatan ng yaman ang nakikita ng mga mata. Maaaring simple ang pananamit, luma ang gamit, at tahimik ang pamumuhay ng isang tao. Ngunit ang tunay na yaman ay nasa mabuting puso. Tamang paghawak sa biyaya ng Diyos at pagmamahal sa pamilya. Sapagkat ang kayamanang ipinabahagi ay siyang kayamanang mananatili magpakailanman. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi lahat ng taong simpleng namumuhay ay mahirap. At hindi lahat ng mukhang mayayaman ay tunay nga talagang mayaman. Huwag nating husgahan ang halaga ng isang tao batay sa kanyang suot, sasakyan, bahay o estado sa buhay. Sapagkat may taong tahimik na nagsasakripisyo at nag-iipon para sa mas mahalagang layunin. Itinuturo rin ng kwentong ito na ang kababaang loob, sipag, disiplina sa paghawak ng pera, at pagmamahal sa pamilya ay siyang tunay na susi sa pangmatagalang tagumpay. Ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa laki ng bank account, kung hindi sa kakayaang tumulong, magpatawad, at maging mabuting tao, kahit nasaktan na. Sa huli, ang taong may mabuting puso at marunong magbahagi ng kanyang biyaya ang siyang tunay na mayaman. Dahil ang material na bagay ay maaaring mawala, ngunit ang kabutihan, pagmamahal at paghalang sa kapwa ay mga kayamanang nananatili habang buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.